Good morning pala sa mga kapatiran natin sa YouTube at saka sumusubaybay sa ating online services. Ano po? John chapter 5 verse number 4. We are going to study what the Bible says. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Dito po sa atin language natin, sa Philippine language, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ng tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Ano po? Okay, so yan po yung papag-aralan natin. John chapter 5 verse number 4. Opo. Okay, so dito papag-aralan natin. Welcome din natin yung mga kasamaan natin dito sa bahay, sa face to face. Sino ba, may mga bisita ba tayo? May bisita natin? Sino bisita natin? Wala tayong bisita? Meron. Ha? Wala tayo. Dati na sila. Okay. Opa. Pangalan. So, John chapter 5 verse number 4 sa ating mapapag-aralan. We're going to study. Ito pong actually part 4 dapat to ng The Appointed Times, but we will take a break and study po itong tinatawag nating interval po nito. Ito pong topic natin, The Appointed Times. Ano po? We are going to study ito pong seven reasons, or one reason ng ating mapapag-aralan ngayong umaga. Ano po? Sorry sa mga disturbance natin, okay? Sa mga nasa online. So marami po kasi itong ating visitors po natin ngayong umaga. So we will continue. Ito pong John chapter 5 verse number 4. This is a recess, kumbaga, sa The Appointed Times, but we will continue the same topic next Sunday. We will try to calculate ito pong mga appointed times na sinasabi ng Panginoon in the entire Bible. But right now, meron tayong break mula sa ating lesson through sa ating mga particulars, mga bagay-bagay sa biblical history. It is very important na malaman po natin mga bagay po na ito. Ano po? Okay, so John chapter 5 verse number 4, a critical verse and a highly debatable verse among Bible scholars. We will learn and study why John chapter 5 verse number 4 is critical sa ating pag-aaral po natin ngayong umaga po. By way of introduction, ito pong pinapag-aralan po natin this principle that we are studying, itong salita ng Panginoon, ay brief history po ng salita ng Panginoon bago pumunta tayo, mag-dive in po tayo dito sa John chapter 5 verse number 4. Dahil sa ibang mga versions ng Bible, wala po itong verse number 4, particularly halimbawa sa NIV, wala pong verse 4. Ano po? Only because
ang reason ng NIV ay there is not enough manuscript that support verse number 4. And culturally, itong John chapter 5 verse number 4, according to some Bible scholars, ay this event was indeed sa kanilang study dahil wala po ito sa mga early manuscripts. They are considered as insertion of the Bible. Ano po? Insertion of the Greek Bible, itong verse number 4. At we will study that later on. Ano po? Okay. Now, we do not discount itong tinatawag po natin na an angel that went down in a certain season. Ano po? We do not discount that. We know for a fact that the Lord performed miracles ano po, in the Old Testament and also in the New Testament. Ano po? Okay? In fact, sa earthly ministry ng ating Panginoon ay meron siyang ginagawang almost every month he is performing a miracle ano po sa kanyang earthly ministry. So quick review po natin, the original Bible ano po. The original Bible ay particularly sa Old Testament ano po. In the Old Testament ano po. Marami po tayong mga bagay-bagay na titignan ngayong umaga ano po at sana matapos po natin ano po. But isa po itong John chapter 5 verse number 4. The original Bible as we have studied noon ano po ay meron pong distinction. May distinction po siya. May distinction ho siya comparing to the Greek Septuagint of version of the Hebrew Bible. At itong mga verses na pupuntahan natin ay magpapatunay na ganito nga ang nangyari ano po sa entirety ng salita ng ating Panginoon ano po. Okay, so ito pong actually pitong mga verses, 7 places na pupuntahan natin the entire Bible to analyze ito pong sort of discrepancies between the Old and the New Testament. Ano po? Okay, so pupuntahan po natin ito na isa-isa. But the entire history of the Word of God ay ito po ang dapat natin ilagay sa ating kaisipan mga kapatid. Ano po? Okay. The original Bible, when we talk about the original Bible, yan ay ang tinutukoy po natin ay the Old Testament in Hebrew. Ano po? The original manuscript or the original scripture na sinasabi ni Apostle Paul doon sa kanyang sulat na all scripture is given by inspiration of God. So, the Old Testament, the Hebrew Bible, meron pong dalawang klase ng Hebrew sa kapanahunan natin, mga kapatid. Ano po? Okay? Meron pong dalawa. Yung una, yung tinatawag na Paleolithic Hebrew. Pag sinabing Paleolithic Hebrew, yung mga letters, yung alphabets po sa Hebrew na binabanggit na Paleolithic Hebrew ay parang hieroglyphic or pictograph ang tinatawag nila. Picture na mayroong ginawang letter na may ibig sabihin. Ano po? Okay? So yan ang unang klase ng
Hebrew. Ano po? Paleolithic Hebrew. Meron din tinatawag na modern Hebrew of the Bible. Mahalaga, malaman natin yan dahil critical yan sa pag-aaral po natin when it comes to when it comes to the Greek, comparing it to the Greek. So dalawa po yan mga kapatid, ano po? Dalawang klase ng Hebrew, the Paleolithic Hebrew during the time it was used, itong Paleolithic Hebrew during the time of Moses, syempre, because he was educated at Egypt at ang the Hebrew alphabet language then was Paleolithic. Ano po? At itong modern Hebrew naman, nagsimula after they came out from Babylon. Ano po? At started, by the way, by Ezra. Ano po? Itong modern Hebrew na binabanggit natin. But at any rate, itong Paleolithic and modern Hebrew, pareho sila sa number of alphabet. All of them, both of them, Paleolithic and modern Hebrew, has 22 letters sa kanilang alphabet, mga kapatid. Ano po? At when it comes to writing of the Old Testament, the Hebrew Bible, ginamit po, ito makita po natin sa mga new versions ng Bible po natin, especially doon sa Book of Daniel, at sa Book of Isaiah. Pero lahat po yan, in the original Hebrew, wala pong small letter sa Hebrew Bible. Nung sinulat po yung Old Testament, lahat ng letter na ginamit doon is capitalized. Walang small letter sa original Hebrew. Kaya kung babasahin niyo po ang inyong Bible, makakita po kayo ng mga verses na may mga salita na they are capitalized. Ano po? Okay, halimbawa, puntahan natin itong, if we will go to, this is just in passing an example para makita niyo yung pagkakaiba. Ano po? Yung sinasabi ko, makikita natin sa Book of Daniel. Let's pick Daniel chapter 9. Tignan niyo po, ito napag-aralan na po natin, but worth studying and going through this again dahil sa sinasabi po natin na the Old Testament, the Hebrew Bible was completely written, all of them in big letters. Ano po? Pero dito sa Daniel 9, halimbawa na lang verse number 25. Okay? Sabi niya sa Daniel 9:25, makita niyo po diyan na may mga salita na capitalized, may mga salita na may mga letters na maliliit. May mga letters naman na malalaki. But in the original Hebrew, lahat po dapat yan ay capitalized. Walang small letter. Pero kung babasahin niyo po sa Bible niyo ngayon, may mga salita po diyan na capitalized na. Now, ano ibig sabihin nun? Una, ibig sabihin nun, ang binabasa natin ngayon ay Daniel 9:25 in English. Pagbabasahin nyo yan ngayon, ang maiintindihan mo is already, take note ito mahalaga ito. Kasi if we will observe a closed eye observation dito po, ay hindi natin makikita yung exact message na salita ng Panginoon.
Okay, let's go back. According sa mga archaeologists, Bible scholars, lahat ng letters sa Hebrew ay big letters. Ano po? Okay? Lahat yan ay capital letters. Pero dito sa English version, the King James Version, may mga salita dyan na titingnan nyo kasi pansinin nyo dahil when we study the Word of God, dapat observant ang ating mga mata. Okay? Isang principle dyan, kapag merong verse sa Bible na very, very weird, hirap intindihin, o parang it doesn't make sense. Pag may verses na nabasa ganyan, ay heads up tayo dapat. Attention tayo dapat dahil meron pong hidden meaning yan na dapat nating malaman at hindi natin dapat i-overlook, mga kapatid. Ano po? Okay? Okay, so dito, makita nyo, ano po yung words dito na capitalize? Siyempre, the first word. Na pag nakakita ka ng words dyan, halimbawa yung word na Messiah and Prince. Okay, capitalize yung Messiah, letter capital M, at saka yung Prince, capital P. Ano po? And Jerusalem, capital J. Ayan na po. Ang binabasa natin ngayon, if the original Hebrew are all written in big letters, now in the King James Version, pagbabasahin po natin yan, ay certain words are capitalized. Ibig sabihin yan, ang binabasa na natin ngayon, this is one way of swaying the interpretation of the Bible. Ano po? Okay, dapat attentive tayo dyan. Ano po? So, if we are reading this in English, ibig sabihin po niyan, the message that we are getting from this verse is already the interpretation, ano po, or the translation, ano po, hindi na po yung interpretation of the Bible, ano po. Okay? So, yan yung makita po natin ngayon, ano po. Okay? So, mahalaga yan. Example lamang po yan, example. So, makita natin na unti-untiin natin, dahan-dahanin natin dahil mahalaga po ito when we are interpreting the Bible or when we are drawing the correct message from the Word of God. Ano po? Una, lahat ng letters is capitalized in Hebrew. Pero dito, sa English version, may mga letters na capitalized na, may mga words na starts with capital letters. Ibig sabihin yan, that means na ang ating pagkaintindi po dito ay swayed na, ano po, from the original message. Okay? So may mga arguments po diyan, ano po. Bakit pinayagan niya ng Panginoon kung hindi niya intention na ganyan ang mensahe na makikita natin. That is addressed later on, ano po. But first and foremost, dapat natin maintindihan that the original Hebrew, all of them are in capital letters, ano po. Para hindi tayo na magkakamali, ano po. Secondly, ano po, ito pong paggamit ng Prince po dito, ano po, Messiah, the Prince. So, automatic ang isipin mo dyan ay patungkol yan sa Panginoon. Ano po, prophecy yan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo kasi binanggit Messiah, the Prince. Ano po, dahil capitalize yung Messiah and the Prince. But we will go back again to the first principle na binanggit natin kanina. Lahat ng letters in Hebrew, they are all capitalized. Okay?
So, wala dapat pagkakaiba dyan. Ano po? Okay, and then, the Hebrew word used for the English word prince, dito po sa Daniel 9:25, in Hebrew, that is, ano yan? Nagid. Okay? Messiah Nagid. Okay, yan. Yan yung binabanggit po dyan. Ano po? Okay? Wag tanggalin yung wag kalimutan yung Hebrew word yan. If this verse is referring to the Lord Jesus Christ, Messiah Nagid, Messiah the Prince. Ano ibig sabihin ng Nagid in Hebrew? Nagid is a military commander, a general, okay, of the army, a captain of the army. So, iisipin natin, naging military commander ba ang Panginoon? Kasi yan ang sinasabi ng popular interpretation. Ano po? Actually, itong interpretation na binabanggit natin started in the 3rd century AD. Popularized noon, actually from the 1st to the 3rd century, popularized noon itong doctrine na binabanggit natin. Dahil sa kapanahunan na yan, hundreds of disturbances, wars, civil wars, and unrest are happening in the Middle East, particularly against itong bansa na Palestine na binabanggit nila kasi wala pang Israel then was not yet reborn. Ano po? So, sa kapanahunan ng mga scholars noon, ang isip nila is itong Messiah the Prince is referring to the Lord Jesus Christ. But the original Hebrew tells us otherwise. If this is referring to the Lord Jesus Christ, ay hindi dapat ginamit diyan yung military commander. Kasi ang Panginoon, nung bumaba siya, yun ang gusto ng mga tao. Ano po? Yun din ang tanong ng mga disipulo, lalo na nung nabuhay siya. Ang sabi ng mga disipulo sa kanya, ano po? Ngayon muna ba ire-restore yung kaharian ng Israel? Sabi ng mga disipulo sa kanya, ano po? Okay? Sa Acts chapter 1, mabasa natin yan. But the Lord Jesus Christ said otherwise, ano po? So, ang Panginoon Jesucristo ay hindi siya naging military commander. Kasi yung Hebrew word to na prince is nagid, a military commander. Of course, pwede natin sabihin, yan ay tinutukoy yan ng Panginoon Jesucristo. Dahil, sabi daw ng Isaiah chapter 9, verse number 6, ano sabi ng Isaiah 9, verse 6? For unto us a child is born, unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ayun, ang Panginoon Jesucristo daw ito. Siyempre, obviously, sa Isaiah 9:6, a prophecy of the coming Messiah. But, yung prince na binabanggit po dito sa Isaiah 9:6 is in contrast to the prince mentioned by Daniel 9:25. Messiah, the commander, dito sa 9:25. But in Isaiah 9:6, a prophecy about the Lord Jesus Christ, yung prince po dito, ang pagkagamit na salita ni Prophet Isaiah ay hindi nagid. Take note ha, itong Daniel 9:25, Messiah nagid or the commander. But in Isaiah 9 verse 6, the Messiah here is Sar.
yung English word na prince sa Isaiah 9:6 is sar. It is not nagid. So, kung ang Panginoon Jesucristo binabanggit dito sa Messiah the Prince sa Daniel 9:25, that is already in conflict with Isaiah 9:6 that the Messiah as the Sar na binabanggit. Ano po? Okay? Sar, ano yan? Distinguish yan sa Nagid. Ano po? Sa Daniel 9:25. Now that is just an observation, ano po. At there are explanation bakit nagkakaiba. Bakit magkakaiba ang prince na ginamit ni Daniel kumpara sa prince na ginamit ni Isaiah. Okay. Some will say na the Lord Jesus Christ is both. He is the Sar and the Nagid. Now, if we are aware sa timeline sa salita ng Panginoon, totoo naman yon, ano po, that there will come a time that the Lord Jesus Christ will become a commander, a prince, or a dinagid, or a general. At kailan mangyayari yan? Pagdating sa kanyang second coming. Ano po, nabasa po natin yan sa aklat ng Revelation. The Bible says, the Apostle John says, na when the Lord Jesus Christ will come for the second time, He will be riding on a white stallion, sabi doon, and He will be called the King of Kings and the Lord of Lords, and He will defeat the armies that surrounds Jerusalem, ano po, at His second coming. At binanggit po doon, He will step down at the Mount of Olives, at yung bundok ng Mount of Olives, ang sabi na minor prophet, ay mahahati yan sa apat. Pag bumaba ang Panginoon sa Mount of Olives, yung bundok na yon mahahati daw sa apat. Okay? He will be then defeating all the armies that go against Jerusalem, go against Israel in His second coming. Ano po? So, that is just in passing. So, wag na natin, we will not take time on that topic. We will study that some other time. Pero ito po yung isang example na binabanggit ko na the first principle that we must observe ay the original Hebrew Bible was written, all of the letters are in capital letters, no small letters. Ano po? Kaya malalaman natin yung meaning yan ng verse na yan if we go to the original word. Okay, so don't forget that principle. And also, the original Bible, the Hebrew Bible, walang chapter, walang verse noon. Ano po? Okay, so itong mga chapter and verses ay dinagdag lang yan nilagay lang yan itong chapter nilagay yan ni ang pangalan niya si Robert Stephanos. Okay? And then later on, itong mga verses idinagdag naman yan ng kanyang kaibigan niya si tawag yan si Theodore Beza. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, ano po. So, tatlong magkakaibigan po yan. When they translated the King James Version, ang nanguna po dyan si si Desiderius Erasmus. Okay? Siya ang unang nag-translate ng King James Version, ano po. Okay? Si Desiderius Erasmus. At itong first edition ng King James Version, again, this is another heads up dahil yung first edition ng King James Version,
kasama po yung apocryphal books, particularly yung First Maccabees. Kasama yan, ano po. So, again, that is already a question mark pagdating sa mga King James fanatics, ano po. Kasi the first edition of the King James Version may kahalong apokripa. Natanggal lang yan nung dumating sino yung pangalawa, si Robert Stephanos. Apo. And also according to history, yung 1 John 5 verse number 7 was already an addition to the King James Version by Theodore Beza. Ano po? Okay, so again, that is another thing that we must consider, mga kapatid. Ano po? So halimbawa lang po yan, mga kapatid. So, all of the, sa review natin, lahat ng letters noon sa Old Testament, lahat yan capital letters. Ano po? Okay? Capital letters yan, walang small letters. So, kasi pag may capital letters sa kapanahunan natin ngayon, ay di-distinguish na natin, ito is referring to something like this, like that. Ano po? So, yan ay dapat natin malaman when it comes to correct interpretation of the Word of God, ano po, ang salita ng Panginoon. Ano po. Now, going back to John chapter 5, verse number 4, itong verse number 4, nasabi ko na kanina, meron na tayong hint kanina, itong John chapter 5, verse number 4, wala po yan walang support yan, ano po, walang manuscript support yan sa mga sa kapanahunan ng mga translators ng King James Version and during the anong period ito? Renaissance period, ano po, wala po yan, okay? Dahil ito po ay ang culture po dito, ang cultural background po dito, we must consider dahil iba yung sinasabi ng maraming manuscripts, ano po, wala po silang verse number 4. Ano po? This was an insertion to the Bible. Okay. Ano po? Now, bakit masabi nating this was an insertion to the Bible? Dahil if we will study the theological background of verse number 4, makikita mo dyan na ang nagpapagaling sa sakit ay ang sino? Yung angel na bumaba daw dyan para i-disturb yung tubig para gumaling yung unang tao na lulusong doon sa swimming pool. Now that is against that principle is against itong Judo-Christian principles na malalaman natin sa Bible, ano po. Dahil pag magpapagaling ang Panginoon sa kapanahonang ito, siya mismo magpapagaling, ano po. Hindi siya gagamit ng second person, ano po. Siya mismo. At kung magpapagaling ang Panginoon, direct contact ang gagamitin ng Panginoon, ano po. Hindi siya gagamit ng agent. Dito ang agent po dito yung tubig. Gagalawin lang angel yung tubig at yung tao na may sakit, gagalawin niya rin yung tubig, gagaling daw siya. Yun yung hindi po principle yan ng Bible, ano po. Kung magpapagaling ang Panginoon, direct siya mismo at hindi siya gagamit ng agent. Siya mismo magpapagaling, ano po. Siya mismo magko-contact doon sa papagalingin niya. At saka, also take note
Bakit kung magpapagaling ang Panginoon dito sa verse number 4, bakit kinakailangan pa niyang bigyan ng requirement yung taong may sakit? Kasi anong requirement na binabanggit sa verse number 4? Yung unang makapunta sa tubig. Ay papaano yon? Ibig sabihin, no, di papahirapan pa ng Panginoon yung mga may sakit kung gusto niyang pagalingin. Papahirapan pa niya. O sige, gusto niyong gumaling, magpaunahan kayo, magkarera kayong pumunta sa swimming pool. Eh may mga sakit na nga yung tao, patatakbuhin mo pa. So again, that is against the principle na ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga may sakit, mga kapatid. Ano po? So clearly, verse number 4 is meron pong background yan ng mysticism. Ano po? Kasi sa kapanahunan ng Panginoon dito, laganap po yung tinatawag nilang Kabbalaism. Okay? Ito yung mystical doctrine na namana ng mga Hudyo nung nanggaling sila sa Babylon. Kabbalaism. Ano po? That is also refuted dito sa verses na pupuntahan natin maya-maya. Malalaman natin paano ini-refute ng Panginoon yan na hindi yan ang source ng healing power ng Diyos. Okay? So, but quickly, puntahan natin itong verse number 2. Kasi merong clue po tayo dito. Ano po? May clue po tayo dito para malaman ko ano ba ibig sabihin ng Panginoon dito. Ano po? Ano sabi sa verse number 2? Verse number 2, now there is at Jerusalem by the sheep market a pool. Again, another heads up dito ano po sa English Bible na pag nakakita kayo sa Bible nyo na ang salita ay italicized. Ibig sabihin din yan, wala po yan sa original Bible. Okay? Wala yan. Okay, so dapat yan ang nakasulat, now there is at Jerusalem by the sheep a pool. Okay? Swimming pool, which is called in the Hebrew tongue. Okay, in the Hebrew tongue, Bethesda. Okay, Bethesda having 5 porches, sabi po diyan, ano po. Okay, so yan ang ating clue natin. Ano ang clue natin po dito? Ano ang clue natin dito? Ang sinasabi ng Panginoon dito, okay? Ang sinasabi ng Panginoon dito, kasi verse number 1, nagkaroon ng Feast of the Jews. Ano yung Feast of the Jews dito na pinuntahan ng Panginoon? Ito yung napag-aralan natin last Sunday sa mga feast ng Israel, yung unang feast po nila in a year. Ano po? This is the Feast of the Passover. Ito yung pinakasikat na piyesta sa Israel. Feast of the Passover, commemorating their emancipation and their salvation from Egypt. Noong hinango sila ng Panginoon through Moses, pagdating nila doon sa pagtawid nila doon sa Red Sea, ang sabi ng Panginoon kay Moses, this is the beginning of the year for you. Sabi niya, ano po? Okay, itong simula ng taon sa mga Hudyo. So, Feast of the Jews, Feast of the Passover. Ayan. Significant. And by all interpretation, ano po, itong Feast of the Passover, actually lahat ng Feast of the Jews, they point to the Lord Jesus Christ. But ito pong Feast of the Passover, outstanding po ito, exclusive yan sa Panginoon. Ano po? Kaya tinawag yan ng piyesta na yan, kakaroon kayo ng Passover Lamb, referring to the Lamb of God. Sabi diyan sa John chapter 1, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Ano po? Okay, so verse number 2,
Verse number 2, ang clue natin dyan, binanggit dyan ng yung salitang Bethesda in Hebrew. Okay? Beth, dalawang Hebrew yan. Beth and Chesda. Okay? Beth and Chesda in Hebrew. Ano po? That means, Beth means a house. Chesda is mercy or grace. So, Bethesda, ang ibig sabihin niyan, house of mercy, house of grace, or pwedeng paghaluin niya, but house of mercy, house of grace, mas maganda, ano po, in Hebrew, ano po. Ayan. So, ito yung clue natin, mga kapatid, ano po, dahil binigyan tayo ng Panginoon dito, ano po, yung Feast of the Jew, ibig sabihin niyan, observing yung appointed times ng Panginoon, exemplified doon sa kanilang feast, na pag-aralan natin yan last Sunday, and then, He is taking us back to Hebrew. Sabi po dito, ano po, ito po this is not an accident. Bakit naisulat yan yung Bethesda? Ano po? First landmark natin yan pagdating sa pag-intindi ng salita ng Panginoon. Ano po? You go back to the Hebrew. Okay? Going back to the source. Kumbaga, sa kapanahunan ng Renaissance, ano po? Kapanahunan ni Desiderius Erasmus, kapanahunan ni Theodore Beza, kapanahunan ni sino ba to? Yung pangalawa? Si Robert Stephanos. Kapanahunan ni all the way sa kay Martin Luther, ano po? Okay? Yung panahon na yan, ang mga scholars noon ay they differ in interpreting the Bible dahil iba't ibang versions ang kanilang inoobserbahan at pinapag-aralan, ano po. At na-mention nga natin noon, ano po, halimbawa itong si Martin Luther, nagbabasa siya, nag-aaral siya ng salita ng Panginoon in a two language. Yung meron ng kung sa kapanahonan natin merong diglot, merong English at saka Tagalog. Sa kapanahonan ni Martin Luther merong Greek at saka Latin. Magkasama 'yon, yung tinatawag nilang polyglot version of the Bible. Dalawang version sa isang aklat. So 'yun ang binabasa ni Martin Luther, meron siyang Greek. Sa kabila naman nakasulat yung Latin. Doon niya nalaman, na pag-aralan na iba pala yung ibig sabihin ng repentance sa Latin. Kasi sa Latin, penitentium, okay, or penance, do penance. Sa Greek is a change of mind or repentance, ano po. Okay, so magkaiba yung change of mind sa doing penance, sabi ni Martin Luther. So doon na nagsimula yung age ng Reformation during his time, ano po, dahil magkaiba yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon dahil sa difference in language. Kaya nga sa kapanahonan po nila ay sikat yung Latin na salita na ad fontes in Latin, ano po. Ad fontes, it means going back to the source. So pag sinabi mong ad fontes, pag nagbabasa ka ng Bible noon, babasahin mo sa Latin, at pag sinabi sa iyo ad fontes, ibig sabihin niyan, babalikan mo yung original meaning in Greek and then all the way to Hebrew. At yan yung topic natin ngayon, ano po, ad fontes. We are going back to the original Bible. Papaano po sinulat para hindi malaman po natin yung exact meaning ng salita ng Panginoon. At ito yung clue na binanggit ng Panginoon, ano po, verse number 2, in Hebrew tongue, yung salitang Bethesda. Bakit kailangan pang sabihin yung Hebrew tongue Bethesda diyan? Bakit hindi na lang pwede sabihin which is called or being interpreted house of mercy? Ba't hindi ganoon pagkasulat? Bakit
bakit preserve ng Panginoon yung salitang Hebrew tongue Bethesda? Dahil the correct translation meaning of a verse o the correct message po yan, mga kapatid, makikita natin sa original Hebrew Bible. Ano po? Kaya kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, a believer of the Lord Jesus Christ, pag-aralan mo unti-unti yung Hebrew words. Dapat meron kang at least masabi mo sa Hebrew yung Genesis 1:1. Alam mo yan, ano po? To start with, in Hebrew, Bereshit bara Elohim ha shamayin ha eretz. Genesis chapter 1 verse number 1. Ano po? Okay? In the beginning, yung tatlong salita sa English, in Hebrew, isang salita lamang yon. Pag sinabi mong in the beginning, in Hebrew, Bereshit. Okay? Tatlong salita lang yun. So, ganon kayaman ang Hebrew language, mga kapatid. At pagdating sa mga nag-aaral sa different language sa buong mundo, sabi nila, ano po, this is not a confirmed statement, ano po. Sabi lang nila, ano po, just for us to know, na lahat ng language daw is derived sa Hebrew language. Dahil if you go back to the book of Genesis, sabi po doon, chapter 6, if I'm not mistaken, the whole world, sabi doon, the whole earth is of one language. Sabi niya doon, ano, ang salita ng Panginoon. At I believe, ang salita na yon is Paleolithic Hebrew. Okay? So, as a believer of the Lord Jesus Christ, we must exert enough effort having an idea about the Hebrew dahil nandyan nakasalalay ang mensahe ng Panginoon. Subukan niyo po yan sa inyong Bible study, mga kapatid. Ano po? Dahil this will help you, this will teach you a lot of things, and this will erase a lot of false doctrines na prevalent sa ating kapanahunan. Ano po? A lot of these false doctrines are, they came up and they multiplied because they disregard the original meaning of the Hebrew language, of the Hebrew Bible, which is unbecoming sa mga nakakilala sa Panginoon. Ano po? Okay, so start with memorizing. A challenge for you. Start with memorizing the 22 letters of the Hebrew alphabet. Okay, Aleph, Bet, Gimel, and so on and so forth. Tav, yung last letter nila, ano po. Okay, and sa inyong exercise sa pag-aaral ng Hebrew, salita ng Panginoon, start with Genesis 1:1, ano po. In the beginning, God created the heaven and the earth. In English, in Hebrew, Bereshit bara Elohim ha shamayin eretz. Ayan, ano po. Okay? Genesis 1:1. So, yan po ang clue natin po diyan, mga kapatid. Ano po? Sa verse number 2, you go back to the Hebrew. Ano po? Okay, so now this will lead us to, tignan nyo, ano po, mga kapatid. Sabi ng Panginoon ito sa verse 38. Tignan nyo, sabi na pag-diskusyon, after the discussion and debates and defense, binabanggit ng Panginoon dito of his status, ano po, referring to his deity, ano po. But verse 38, sabi ng Panginoon dito, ano po, and ye have not his word abiding in you. Ayan, tingnan nyo, ha. Ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, ano po, okay, sa mga scribes and the Pharisees, and altogether to the nation of Israel. Ang sabi ng Panginoon sa kanila after their the discussion, ano po, okay, ang sabi ng Panginoon, ye have not his word abiding in you. Now, malaking bagay itong statement na to dahil itong mga scribes and Pharisees,
they know the Old Testament, ano po. Okay, memorize po nila yan, ano po. Through their own customs, may mga phylacteries po sila, may mga times and seasons that they read, especially halimbawa pagdating sa mga feast ng mga Hudyo, ano po. Okay? Especially itong Feast of the Passover. Pag Feast of the Passover nila, pinabasa po yan yung first 5 books of Moses. Binabasa yan at pinapakinggan nila dire-diretso. Okay? They do not do anything but listen to the word of God being read. In fact, ginawa yan ni Nehemiah I believe sa Nehemiah chapter 7 yata yon. And then the book of Ezra, ginawa po yan. Pagka Feast of the Passover, they read the entire book of Moses, the Torah na tinatawag from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers to Deuteronomy. Okay? Buong piyesta, binabasa po yan. Ano po? So, alam po ng mga scribes and Pharisees po dito kung ano sinasabi ng Panginoon sa Old Testament. Kaya nagalit sila dito nung sinabihan sila ng Panginoon nang sabi niya, at hindi nananatili sa inyo ang salita ng Diyos. Sabi po diyan sa verse 38. Ano po? Ano ibig sabihin ng Panginoon dito na hindi nananatili sa kanila yung salita ng Panginoon? Talking to the scribes and Pharisees, they know the law. Kaya nga sabi niya doon sa John chapter 5, John chapter 5 ba yun? Nasa John chapter 5 na tayo. Pero mayroong verse po na binabanggit na last verse ba yun? Sa last verse? Ayan, okay, sa last verse yan. Okay. Oo. So, ye have not these words abiding in you. Sabi niya, ano po? Ibig sabihin ng Panginoon, binigyan sila ng clue. Ano po? Dito sa verse number 2, nakita natin, ano sabi po dito? Mentioning the Hebrew language exemplified by Bethesda. Okay? So sa kapanahunan nila, go down, dito sa verse 38, ang sabi ng Panginoon, ye have not His word abiding in you. Bakit ganon? Kasi sa kapanahunan po nila dito, mga kapatid, 2 centuries before the Lord Jesus Christ, the Hebrew Bible was translated to Greek. Yung tinatawag nating LXX or the Greek Septuagint of the Bible. Ano po? Okay. It was translated during the time of Ptolemy Philadelphus, with a period of 15 years translating the Hebrew Bible into Greek. Pero nung translate nila yung salita ng Panginoon from Hebrew to Greek, nagkaroon po ng pagkakaiba. Nabago yung ibig sabihin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, you do not have the word of God abiding in you. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay? Kaya ang sabi po dito sa 39, patuloy sinabi ng Panginoon, search the scriptures. Anong scripture ang binabanggit ng Panginoon dito? Kasi sabi niya, you have not the word, His word abiding in you. Okay? Itong mga scribes and Pharisees, familiar po sila sa Greek Septuagint. Ano po? May mga grupo na sa kapanahon po nila may mga grupo na nananatili sa Hebrew language, yung tinatawag nating Masoretes. Okay? They dwell mainly on the Hebrew Bible. Pero itong mga scribes and Pharisees, they study the scripture using the Greek Septuagint. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, bumalik kayo doon sa Hebrew dapat. Sabi, ano po? You search the scriptures. Sabi po dyan, ano po? At ultimately, dito sa verse number 40,
47. Tingnan natin sa hindi, bago mag 47, ano po. Dito, sinabi na naman ng Panginoon sa kanila, ano po. Verse 46 hanggang 47. Tingnan nyo ha. For had ye believed Moses, kung naniniwala kayo kay Moses, sabi ng Panginoon. Ito, ano ibig sabihin po nito? Ang sabi ng Panginoon dito, kung alam nyo yung sinusulat sa Hebrew, naniniwala kayo dapat sa akin, sabi niya, ano po. Kasi Moses wrote of me. Sabi niya, ano po. But, sabi ito, sa verse 47, tingnan nyo, ye believe not his writings. Okay? Anong writings nito po nila binabanggit po ito? Yung writings ni Moises. Ano yung writings ni Moises? Yung original version ng Bible in Paleolithic Hebrew. Kasi si Moses nag-aral sa Egypt, 40 years nag-aral siya doon, almost second in command sa Egypt. He is well versed with Paleolithic dialect noon sa kapanahunan nila, ano po. And when he wrote the laws of God, they were written in Paleolithic Hebrew. Okay? Not in Greek. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa kanila, kung naniniwala kayo sa Kanya, naniniwala kayo yung dapat sa akin. Kasi Moses wrote of me. Sabi po dyan mga kapatid, ano po. Okay? So, iwan natin itong John chapter 5. Dapat alam na natin ngayon na yung pagkakaiba ng Hebrew and Greek, meron pong language barrier po yan. Ano po? Okay? But Greek is the closest to the Hebrew pagdating sa message ng Panginoon. We will study that some other time. But if we go to chapter 8 of the same book, ganito sinasabi ng Panginoon na po. Alam natin ito sa John chapter 8, verse number 30. Go down to verse number 37. Ito makikita po natin. Ang sabi po diyan, I know that ye are Abraham's seed. Ito, this is way back from Moses na ha. Way back from Moses. Ano po? I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word hath no place in you. Take note ha, sabi ng Panginoon. My word hath no place in you. Ano ibig sabihin po niyan? Itong mga disipulo, itong mga pariseyo na nagke-claim na galing sila kay Abraham, proud po sila, galing po sila kay Abraham, but they do not have the word of God. Ano ibig sabihin niyan? They do not have the original word in them. So, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, katulad sa kasabihan ng mga Bible scholars noong Renaissance period, ad fontes, to the source. You go back to the source. And the source is in the Hebrew language, mga kapatid. Ano po? Okay. So, also itong verse 37 yan, di ba? But go down also to verse number 46. Let's go sa verse 46 and 47. Ang sabi diyan, which of you convinced me of sin? And if I say 46 ba yan? Tama. I say the truth, but you do not believe me. 47. He that is of God heareth God's words. Sabi diyan. Okay? So, pag hindi naniniwala sa Panginoon, dahil mali ang pagkaintindi sa mensahe ng Panginoon, mali pagkaintindi sa katotohanan, sabi po diyan, because you do not hear the words of God na binabanggit po diyan, mga kapatid. Okay. 46. 37 yan, di ba? 37. 46 and 47. Yan yung predicament pag tayo po ay hindi natin binabalikan yung mga mensahe na napapakinggan natin. Kaya another heads up natin, ano po, mga kapatid, ano po?
kapag nakakarinig tayo ng mga pagtuturo ng salita ng Panginoon, ay dapat maging katulad tayo ng mga Berean believers na they search, sabi diyan, di ba? They search the scripture daily. Ano po, wag lang maniwala sa sinasabi o binabanggit ng mga nagtuturo, kasi pagka ganyan ang ginagawa mo ay hindi mo malalaman talaga ano ibig sabihin ng salita ng Panginoon. And so, finally, pagdating sa mga nakakilala sa Panginoon, John 15 verse number 7, if ye abide in me and my words, tignan nyo ha, ang my words abide in you. Yan, significant yan ha, my words abiding in us. Anong salita ng Panginoon dyan na binabanggit? Now, contextually, ang sinasabi ng Panginoon dyan, you do not just hear the words of God in Greek. You go back to Hebrew. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Okay? Dahil, let us remind ourselves, bakit gano'n ang sinabi natin? Dahil, ang sabi niya, after the resurrection morning, sa Luke chapter 24, verse number 44, ayan, okay. Sa verse number 44, ang sabi ng Panginoon, ano po? These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which are, tingnan nyo po, ito yung tatlong division ng Hebrew Bible, ano po? Which are written in the law of Moses, tawag dyan ay the Torah. Okay? And in the prophets, ang tawag dyan ay Nebiim. And in the Psalms, ang tawag dyan ay Ketubim. Okay, ito yung tatlong division ng Hebrew Bible. So, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ano po? For you to understand, for us to understand the message of God, ito ang major trust natin, mga kapatid. Ano po? Okay, you do not just dwell sa kapanahon natin, you do not just dwell on the English version. You go back, you observe itong ad fontes, ano po? You go back to the Greek, and then you go back to the Hebrew. Kaya, pag yan ginawa mo, sabi diyan, then he opened their understanding that they might understand the scripture. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay? So, the reason why we do not understand His Word, the reason why may mga false doctrine sa kapanahonan natin, ay hindi po ito inoobserbahan. They do not do ad fontes. They do not go back to the source. We need, as a believer of the Lord Jesus Christ, go back to the original source of His Word. Ano po? Okay? Dahil nandoon yung exact meaning ng kanyang salita. Ano po? At ang mensahe ng Panginoon is precise. Ano po? It's not just hindi lang po ito, ang mensahe ng Panginoon hindi lang pangmalawakan o ano ito? Hindi lang pangmalakihan, kundi yung precision, yung eksakto ng kanyang mensahe ay makikita po natin sa Hebrew language. Ano po? Now, tingnan natin to sa example natin. Ito yung mga major, some of the major examples. Let's go to tingnan nyo mga kapatid, obserbahan nyo ito po sa mga Bibles. Kung kayo po ay nag-aaral talaga ng salita ng Panginoon, ito yung challenge natin. Tingnan nyo ha, I will give you some verses na magbibigay sa atin
Halimbawa sa Exodus chapter 20, ito yung pagkakaiba ng Hebrew at saka Greek. Exodus 20, basahin natin sa Exodus 20 ha. Okay. Exodus 20, verse number 12. Ano sabi diyan sa verse number 12? Okay. Ha? Look, hindi ba hindi Exodus. Ay? Dali. Sorry, punta tayo sa Exodus 20, verse number 12. Okay. Ito na. 12. Tingnan nyo, another example. Exodus 20, verse 12. Tingnan nyo ha. Ito po yung pagkakaiba. Maliban sa mga verses na binanggit ko, ito yung mga verses na madali. Pagkakaiba ng Hebrew sa Greek. Kaya kinakailangan nga ad fontes eh. Ad fontes, you go back to the source. Sabi diyan, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay? Ayan. Pero sa Hebrew yan but in pagpupuntahan natin yung Greek, ganito sinasabi. Tingnan niyo ha. Sa aklat ng tayo sa Ephesians. Tingnan niyo ha, huwag kalimutan yung Hebrew, chapter 6, verse number 2. Tingnan niyo ha, verse number 2. The Apostle Paul was quoting yung Exodus 20 verse 12. Pero ang sabi niya sa Ephesians 6 verse 2, tingnan niyo ha. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Highlight ko yung ito, which is the first commandment with promise. Hindi mo yan mababasa sa Hebrew. Okay? Maliwanag naman, kita nyo, di ba? Wala yan sa Hebrew. But in the Greek, there was an insertion. Clearly, there was an insertion. Sabi diyan, which is the first commandment with promise. Okay? Now, there are interpretations bakit ganyan, ano po. Pero we will not dwell on the interpretations right now dahil mahaba ito, ano po. Ito ay mga example lamang, ano po. Okay. Now, another one. Punta tayo sa Hebrew, ha. Ito yung pinapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng Hebrew at saka ng Greek. But sa Hebrew, in the book of Genesis, chapter 2 ng Genesis, tingnan natin, marami ito eh. But verse 24, ito sinasabi, ano po? ito yung binabanggit, lagpas na 24. Ito yung binabanggit pag may kinakasal. Anong verse yun? 24. Sabi diyan, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Flesh, okay? Sa Hebrew. Pero sa Greek, ano sabi sa Greek? Quoted po ito, Matthew, sa Matthew chapter 19. Matthew 19. Okay, verse number 5. Ano sabi sa verse number 5? And he said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they
twain shall be one flesh. Ano nadagdag dyan? Ito sa Hebrew, and this is in the Greek. Twain. Okay? Hindi lang po yan si Matthew, si Mark, ganyan din sinabi sa book of Mark. Mark chapter Oo, si Mark chapter 10. Oh, tignan nyo ha. Verse 7 and 8. 7 and 8. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh. Then they are no more twain, but one. Okay? Binanggit na naman dyan yung two or twain. Okay? Wala yan sa Hebrew. Pero nandiyan yan sa Greek. Number 3. Tatlo lang bibigay ko kasi mahaba, marami ito. Marami ito ako. Gusto ko lang mag-sink in yung tinasabi natin na ad fontes. Okay? Sa ad fontes. Going back to the source. If you cannot understand correctly sa Greek, you go to the Hebrew. Nandun po yung exact meaning. Psalm 118. Last na ito. Verse number 6. 18 na ba yun? The Lord is on my side. I will not fear what man can do unto me. Ayan sa Hebrew ha. But in the Greek, ito yung sinasabi sa Greek, quoted po yan sa aklat ng Hebrews. Okay. Ad fontes. Verse number 6. Ano sabi diyan? So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Ano ang pagkakaiba? Sa Hebrew, the Lord is on my side. But in Greek, the Lord is my helper. Oh, pareho ba? Okay. The new explains the old. The old is the originator of the new. Okay, hindi magkalaban 'yan, ano po? Hindi po magkasalungat 'yan. Kaya sabi ng mga skeptics, these are clear discrepancies in the Bible, ano po? Pero that is iron out, ano po? That is iron out sa sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 24 verse number, ano yung verse kanina? Verse number 44 or 47? 44. Luke 24:44, ano po? Okay. Sabi niya ng Panginoon doon, di ba? Anong sabi niya? Sa book of John chapter 5, chapter 8, and chapter 15, nakita natin, ang sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng clue. You do not have my word. Sabi niya sa mga Pariseyo, because they have the Greek Septuagint. They do not have the original meaning. Ano po? Okay? So you go back to the source. In Latin, ad fontes. Okay? You go back to the source. Okay? Dapat malaman natin kung ano ang binabanggit ng Panginoon diyan, ano po, sa napag-aralan natin, ano po. Dahil marami tayong madidiscover if we go back to the Greek.
Go back to the Greek. If we go back to the original Hebrew, okay? Marami, ano po. Now, maraming verses to, pero iwanan natin. Puntahan na natin yung, ano ba madidiscover natin? Ano yung malalaman natin kung babalik tayo sa Hebrew? Ano yung madidiscover natin pag babalik tayo sa Hebrew? For example, ano po? Ito. Sa Genesis chapter 1, di ba? Anong sabi sa Genesis chapter 1 in Hebrew? Ano ang sabi ng Genesis chapter 1 sa Hebrew? Okay? Barashit, bara, Elohim, ha, Shamayin, ha, Eres. Ayan, okay, see in Hebrew. Ito yung print out in the English. Liwanag naman, ano po. But, in the Hebrew language, napag-aralan natin to sa mga previous study natin. I have pointed out, meron po tayong slides nitong binabanggit ko ngayon. But in the Hebrew, pagkatapos ng salitang God, merong dalawang letter dyan sa gitna. Ano po? May dalawang letter dyan na completely untranslated between God and created. Merong dalawang Hebrew letter na untranslated. Okay? Dalawang letter, they are the Aleph and the Tau, the first and the last letter of the Hebrew alphabet. Okay? Sa chapter 1 ng Genesis, binanggit po yan, inulit po yan ng 7 beses dito sa verse number 1. Lahat ng mga verses dito, almost lahat ng mga verses dito na mayroong God, merong naka-insert dyan na dalawang letter in Hebrew na walang translation sa English. Wala ring translation sa Greek. Walang katumbas. The Aleph and the Tau. Ang tawag ng mga Bible scholars dyan yung hypokatastasis. Okay? The first letter of the Hebrew alphabet, which is Aleph, and the last letter of the Hebrew alphabet, which is Tau. Okay? The first letter and the last alphabet. Hint natin yon. So, kung pupuntahan natin sa New Testament, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Anong sabi ni Apostle John sa Panginoon sa Revelation chapter 1? Anong sabi ng Panginoon kay John? I am the first and the last. At sabi doon sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. He is quoting the first letter of the Greek alphabet and Omega, the last letter of the Greek alphabet, equivalent to the first letter of the Hebrew, which is Aleph, and the last letter of the Hebrew is Tau. Okay? Confirming that ang sinasabi ni Apostle John sa John chapter 1 verse 1 na in the beginning was the Word and the Word was with God ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? Now, ito ay matutuklasan lang natin in Hebrew, never in Greek. Ano po? And also, if we study sa Hebrew Bible natin, ano po, malalaman natin, actually in Genesis chapter 2 alone, sa Genesis chapter 2, tingnan nyo, lahat ng kahoy, lahat ng puno sa entire Bible, nakasulat po doon sa Genesis chapter 2. Not in English, not in Greek, but in Hebrew. Okay, so
Meron akong slide dyan na wala tayong paano. Napag-aralan na po natin ito pero just a review ano po. Lahat ng fruit-bearing trees sa entire Bible, they are mentioned in Hebrew in Genesis chapter 2. Okay, may mga ano po tayo diyan, may mga datas po tayo diyan ano po. Okay, napag-aralan na po natin 'yan po. So, ano ibig sabihin po natin ito mga kapatid? Ang message natin dito mga kapatid is to go back to the source. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 5 ano po? Okay, you do not have my words abiding in you. Okay, binigyan tayo ng clue. Ano ba yung words na must be abiding in them? Now, they miss totally the meaning of the entire Bible dahil what they have is just the Greek. We need to confirm this in the original language. Kaya ito yung foremost ano po na interpreting the Bible. You go back to the original word, ad fontes. Not to mention ang contextual interpretation ng Bible is just secondary, mga kapatid. Okay? And by the way, when we talk about context, there are three contexts, popular context na interpreting the Bible. Nandyan yung immediate context. Inoobserbahan po yan pagka you are interpreting a parable or a story or a Bible events of a Bible character. Immediate context, kailangan yan. That means before the verse or after the verse, babasahin mo, immediate context. But meron pong verses sa Bible that cannot be interpreted by an immediate context. Marami po yan. May binanggit po si Apostle Paul kay Timothy, ano po? Binanggit niya yung dalawang tao na kasabayan ni Moses. Moses and James and Jambres, sabi niya. Oh, you cannot use contextual immediate context interpretation by understanding those verses. Walang immediate context 'yun eh. Okay? We cannot read James and Jambres in the Old Testament. So, immediate context does not meet the need, ano po. It will not yield anything, ano po. Wala, hindi natin maintindihan. Which bring us to the second context, yung tinatawag nating related context, ano po, of interpreting the Bible, which is may mga related manuscripts contemporary sa salita ng Panginoon, contemporary sa mga Bibles, sa mga minor prophets, ano po. Particularly mga manuscripts, mga archaeological findings between the Old and the New Testament, ano po, attested by Daniel, by the way. Ano po. So, ano kailangan po natin principle na obserbahan po doon, mga kapatid. We use ito pong tinatawag nating relative context of the Bible, ano po. Okay. So, meron pang ibang context when we talk about itong mga iba't ibang context, itong binanggit natin kanina na itong hypocatastasis, ano po. Ito po yung single figure of speech in the Bible na ought to be observed when we are interpreting itong mga verses that are very, very weird. Ano po? Na cannot be interpreted by immediate context alone. Okay? We use these principles in interpreting the Bible, mga kapatid. Ano po? And by the way, there are more than 200 figures of speeches in the Bible. More than 200. So if we need to study the Word of God, we must observe these principles na napag-aralan natin ngayong umaga. So, i-review nyo na lang po itong video. You go to our YouTube channel and study for yourself and appreciate the beauty and the
unity of the Word of God through ito pong eclectic study of studying the Bible. So may God bless you. See you again next Sunday sa mga nasa online, sa mga YouTube channel natin. You just like and share. Please do like and share sa ating mga videos para po sa propagation ng salita ng Panginoon. So kung hindi po kayo tumanggap sa Panginoon, wala kayong ibang dapat gawin ngayong umaga kundi tumanggap sa Panginoon bilang Savior and Lord of your life. So see you again next Sunday sa ating susunod na pag-aaral po natin. Continuation ng ating topic na appointed times po natin, hindi pa natin natapos. We'll continue next Sunday. So may God bless you po. Thank you.